Praise God. Hallelujah. Ganun ba ako? Praise God. Stricta daw. Lahat ng may ta. Maldita. Praise God. Lahat ng may ta. Hallelujah. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome ko po si Hazel from Tangway. Narito, salamat po sa buhay niya. Hallelujah. Salamat sa mga tao niya. Kasama din ang anak ni Ate Nanay Peli. Salamat ha. Andito ka. Palakpakan natin. Hallelujah. Sino pa po ba? Meron pa po ba ako nalilimutan na i-welcome na bagong dalo? Sino pa? Ayan. Sino po? Sinong tinuturo ng ating usher? Kapatid ni Yasmin? Stephanie! Welcome! Palapakan natin, Stephanie. Nakasama natin. Akay po yan ni Yasmin. Welcome po. Braynan, welcome back. Ayan. Welcome back kay Braynan. Ayan. Salamat sa inyong mga buhay. Wala na po ba ako nalimutan? Yes. Hindi, talaga yuhuli ko siya eh. Kaya nag-aanap pa ako. Hallelujah. Yan. Salamat. Ayan. It's my, karawan ko po sa Webes. Siguro hindi siya makakarating. Ayan. Yan. Kaya nandiyan yung anak ko, galing pang malayo. Pero nakarating. Salamat kay Grace. Tunay na biyaya po siya sa aming pamilya. Kaya po Grace yung pangalan niya. Yan po si Grace. Kung di niyo po kilala, yan po yung pang-apat kong anak. Grace, tumayo kang anak. Pakita ka lang. Tayo lang konti. Yan na. Halap ka sa kanila, makita ang kagandahan mo. Ayan. Yan, anak ko po yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Siguro, kahapon po, hindi ko napansin, nakatapos ako ng pagsisermon. 2 oras ba ako nakatayo din kahapon? Kurap ako ng kurap. Tapos pagkataas ng gawain, pagod na pagod yung mata ko, antok ako. Yung pala, nung magpunta ako doon sa lamesa, yung salamin pala nandun. Sabi ko, gano'n na ba akong kalimot? Wala akong salamin. Pero natapos ko naman po yung sermon, nang walang salamin. Kaya ngayon, pakikuha nga po yung salamin ko. Ayan po. Salamat po sa Diyos sobra dahil nag-uumapaw ang kagalakan ko. Amen. At yan kayo po ay kagalakan ko din po. Kayo po ay best gift sa akin ng Panginoon. Ang iglesyang ito, salamat sa inyo. Salamat din sa buhay ng aking mga anak. Ayun po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos na tunay nga ang pamagat ng aking dadalhing salita ng Diyos ay pinamagatan pong paghahanap ng makadiyos na mga gantimpala. Salamat. Ganda niyo po pala. Paghahanap ng makadiyos na mga gantimpala. Gusto po natin yun, amen? Wala pong magsasabi ng walang gusto ng rewards. Okay. Tagalog pala, gantimpala. Lahat tayo gusto natin, kahit yung mga anak natin, ninanasa natin na sila ay mayroong gantimpala pag nagtatapos sila ng pag-aaral. Tayo lahat din gusto natin ng gantimpala. Hindi ko lang alam kung anong klase ng gantimpala ang gusto ninyo. Maaaring kayo magbanggit kung ano yung gusto ninyong gantimpala. Pero bago makamit yung gantimpala, mayroon pong paghahanap. Hindi po pwedeng instant ay magkaroon ka ng gantimpala. Amen po ba?
Kaya doon po tayo sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, talata po 35. Ngayon po ay araw ng wika, buwan ng wika. Kaya po, Tagalog po hanggat maaari. Ang sabi sa Kawikaan, wala pong tao doon sa audio. Kawikaan 8:35. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan. Kung meron po kayong Biblia, pwede niyo pong buksan sa inyong mga Biblia ang ating pag-aaralan. Pag wala pong Biblia, sabi po ay ipagbili ang bahay, bumili ng Biblia. Matindi ang kapalit, bahay. Hallelujah. Oo, bahay. So, doon na po lahat. Sige po, tayong lahat ay magbasa sa isa pong salita. Doon na po sa ating TV. Okay po, ngayon na po. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na laging tapat kung mangako. Kaya salamat na ang araw nito, ito yung araw na ginawa ng Diyos. Tayo magalak at purihin siya. Sa aming pakikinig, O Diyos, makita mo sa amin na kami ay tunay na nakakiling sa iyong mga salita ngayong umaga. Tunay ikaw ang dahilan ng aming pagsamba, walang iba. Kaya ang buong-buo namin pagkatao ay ilalaan namin sa kabuuan ng gawain. Gamitin mo ako, Panginoon, alulod lamang na iyong kapahayagan para sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayan. Ayan. Paghahanap ng mga makadiyos na gantimpala. Ang paghahanap ng makadiyos na gantimpala, ito po ay sumasakop sa espiritual, maging sa temporal na pagpapala. Sabihin, pang walang hanggan at hindi pang walang hanggan. Parang ganun po. Sa espiritual, ito ay humahantong po. Pag sa espiritual, dapat po ay may malapit kang ugnayan sa Diyos. Sabihin nyo nga malapit. Yeah, malapit ha. Tandaan niyo po yan salitang yan. May malapit na ugnayan sa Diyos. Na nilalarawan sa pamagitan ng pag may malapit ka na ugnayan sa Diyos, mayroon ka nito, kapayapaan, kagalakan, at isang pakiramdam na mayroon kang layunin. Hindi ka putok sa buho. Hindi. Ikaw ay may layunin. Bakit ka isinilang sa mundong ibabaw? Sa pansamantala, maaari itong mag-alok ng patnubay. Doon naman sa pansamantala, yung temporal, karunungan, at maging material na kaunlaran. Gaya ng ipinangako ng Diyos na pagpapalain ang mga naghahanap sa Kanya. Ulitin ko, pagpapalain ang mga naghahanap sa Kanya. Sa huli, ang gantimpala ng paghahanap sa Diyos ay isang mas malalim pa. Sabi nyo mas malalim. Mas malalim na pakikipag-isa sa Kanya at isang buhay na higit na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kung nakita nyo yung salitang dyan, sa huli, at ang kalooban ni Yahweh ay Kanyang makakamtan kung marunong nga pong maghanap sa ating Panginoon. Kapag hinahanap natin ang Diyos, ang una, yun ang gusto natin no? No, kaya nga pagtatama ka, yung, yung sa pagweteng, mas malaki tumbok. Parang nagwe-wetting ako. No? O sa loto, yung mga first prize, grand prize yan. Gusto natin yung yung gantimpala na matatanggap natin. At alam niyo po ba kung ano yung gantimpala? Sa akin po, karanasan kasi ito magandang gantimpala sa akin ng Diyos. Maging pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos ngayong buwan na ito ay ang Kanyang presensya. Presensya ng Diyos. Nakahapon, naranasan ng maraming dumalo dito, parang ayaw nang umuwi.
Ayaw nang umalis. Naranasan niyo po ba yung ganung pakiramdam? Ayaw nang umalis kasi nasa presensya siya ng Diyos. Ever na naging malayo ang Diyos. No? Yung mga taong nagsasabi na malayo ang Diyos, wala po yung malapit na ugnayan sa Diyos. Parang ang layo ng Diyos sa akin ngayon. Wala po. Ganito po kasi sabi ng Santiago, nung bata pa akong Kristiyano, gusto ko to. No, kasi doon pa lang ako nagkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. So ikaw yung may problema, hindi naman malayo ang Diyos. Ang kailangan mo lang, umaksyon ka. No, kailangan mong lumapit sa Diyos, ngayon lalapit siya sa iyo. Ang presensya ng Diyos, napakasarap. So, anong dulot nito? Sa akin po nagdudulot ito ng kaaliwan. Hindi tayo laging masaya. Kahit nga kompleto pa rin ang pamilya, hindi po laging ganun masaya. Kakaiba yung kasiyahan na pag may dumating na isang pamilya na ang tagal mong hindi nakita. Yun, sobrang saya mo. Ano po? Ganun yung pakiramdam na malapit ang ugnayan sa Diyos. Sobrang ando yung kaaliwan, ando yung patnubay, ando yung kapayapaan na di malirip. Hindi po yan nabibili. Huwag mo sabihin may kapayapaan ka pag nag-aalala ka. Medyo ang kapayapaan nawawala. At sabi nga, kapayapaan na bigay ng Diyos ay higit na hindi mo maunawaan. Bakit ba ito'y nagkakagulo na ako'y panatag pa? Diba? Nagkakagulo na ang mundo ako'y panatag pa. Yun po yun. Kaya naman si Haring David, naranasan niyo po ito. Ang sabi sa Awit 16, o Awit 16, talata pong 11. Grabe, no? Sabi ganito po ang sabi sa Awit 16, talatang 11. Ituro mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama kapuspusan ng kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Ligayang walang katapusan. Naiintindihan niyo po ba yung salitang yon? Pag nahanap mo ang Panginoon, nahanap mo yung landas patungo sa paghanap sa Diyos, grabe, lubos na kagalakan. No? At ang sabi, ligayang walang hanggan, walang katapusan. Bakit di ka maligaya? May kulang. May kulang tayo. Kulang tayo sa paghanap na pinagmumulan ng tunay na ligaya. Akala kasi natin, ang ligaya nasa tao. Pag itong taong ito na pangasawa ko, ako na yata ang pinakamaligayang tao sa mundo. Nagkakamali ka. Sa una, maligaya. Sa una, masarap. Diba? Sino nakaranas nun? Puro una lang. Diba? Puro una lang. Diba? Sa una. Ganun lang yung maririnig nyo, pero sa Diyos, diba? Pag nasumpungan mo, nahanap mo, nakatagpo mo. Diba? Sabi, lubos na kagalakan, ligayang walang hanggan. Kasi minsan talaga nagkakamali tayo ng paghanap Kung saan natin hinahanap, kala natin, mapapasaya tayo ng pera. Pag marami akong pera, ako na yata pinakamasaya. Yung hindi ako nag-isip kung kulang pa. Diba? Bakit yung mayamang binata? Nagtanong pa. Kulang kahit anong yaman niya, may kulang. May kulang at kulang. Kala natin matatagpuan pag sikat tayo. O kaya politiko tayong hinahangaan. Pero hindi pa rin, di ba? O sabihin natin, nakukuha natin yung mga matagal na bagay na gustong-gusto mo, nakuha mo, saya-saya mo. Sabi nga, nasabi na to ni Pastor Hindi ko alam yung mga iPhone na yan, mga Apple na yan. Alam ko lang, langka. Sana wala ko alam dyan. Yung iPhone na yan, iPhone 16. 16 ba yan, Ning? Patatapos, ang gusto na ngayon ay iPhone. Dati 13, ngayon 16. Ayun. Pero hindi mo tatapos ang bilang. Tignan nyo, hintayin mo pa ilang buwan. May iPhone na? 16, 19.
Tatlo-tatlo eh. Hindi matatapos yan. Kasi yan ang gusto ng mundo eh. Yung mahumaling tayo sa saya ng mundo. Yung parang, feeling, ang galing ko. Ako lang yung may ganito. Di ba? Hindi matatapos ang saya. Pero ang galak sa Panginoon, sobrang saya. Tapos nalakas ka pa. O di ba? Kami nga, gutom kahapon lahat eh. Pero mga ngiti hanggang tenga eh. O di ba? Gutom yon. Pero ang mga ngiti hanggang tenga. Kala mo tumama. Di ba? Kasi presensya ng Diyos. Di ba? Kaya yun yung gantimpala na mismo ng bagay na masigasig nating hinahanap ay ang Diyos mismo. O ang presensya ng Diyos mismo. Ano yung bagay na lumilipas? Tanong ko lang. Nabanggit yan ni Sister Edith. Tumatanda tayo. Ano ba laman ng isipan natin sa pagtanda? Andito pa rin ba yung tanaw natin? Hindi ba pwedeng as lumalago kang Kristiyano, ang tanaw mo na lang, basta tayo, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos, kumakain tayo 3 beses, may merienda pa. Minsan, hindi mo pa binibili yung ulam mo, may nagsusupply. Hindi ka pa masaya doon. Diba? Kaya nga yung sermon kahapon, pag hindi ka isang kontentong tao, hanap ka ng hanap. Isa lang naman dapat ang hanapin. Ang Diyos mismo. Ang presensya ng Diyos. Kaya dadalhin ko po kayo doon sa sinabi ni David. Kasi actually, yun. Pastora Ana. Basta dadalhin ko po kayo dun sa sinabi ni David. Sa aklat ng awit, 27, talatang 1 hanggang 4. Kasi ito din yung nasa ng puso ko sa totoo lang. Ako po 58 na sa Webes. Pero hindi na po ako naghahanap ng kung ano pang klase ng material. Dahil sa material, pag kailangan mo, ibibigay. Iwala po kayo? Pag kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kaya doon na lang tayo sa kailangan. Pero yung gusto, pabor na ang tawag dyan. Pag yung gusto mo, binigay pa ng Diyos, pinapaboran ka ng Diyos. Kaya ako, hindi, ito po yung puso ko ngayon. Makatulad ng puso ni David. Sabi sa 1, basahin natin hanggang 4, ha? Amen. Diyan lang tayo, buso. Sabi, isa lang. Isang bagay lang. No? Isa lang yung hangarin ko. Iisa. Tayo, ang dami, no? Sana bago ako, pero binigay naman ni Lord, sana bago ako mamatay, may bahay na sining. Sana bago ako mamatay, magkaroon ako ng apo. Di ba? Binigay naman lahat yan. No? Hiling no? Hiling. Pero ito, iisa lamang talaga ang aking hangarin. Hangarin. Nasa ng puso ni David. Kapag ang buhay ko malungkot, kung sabihin, hindi kayo nalulungkot. Hello? Lahat tayo nakakaramdam nun. Pag ako malungkot, pag ako may sakit, alam niyo sa buhay ng Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, sanay tayo walang pera. Tama.
Ewan ko lang sa inyo, ako, sanay tayong walang pera. Kung ano lang nandyan, yun na yun. Pero hindi nagbabago yung saya. Diba? Sanay tayo kung di tayo kumain. Sanay po ba? No? Sanay tayo kung ano man, kung mag-brown out. O hindi. Sanay tayo. Hindi tayo galit sa Batilik. Hindi tayo galit sa Meralco. Para may tinatamaan. No, pa-Facebook pa. Ano ba naman Batilik? Sabi ko sa inyo, pag disipulo, ang nilalagay na sa Facebook, salamat Batilik, babalik mo ang daloy ng kuryente. Noon, disipulo na. Hallelujah. So ito yung isang hangarin ni David. Bakit kaya naging hangarin ni David? Kasi ako, sa totoo lang, kung dadaing ng dadaing, maraming idadaing. Sabi nyo, 58 ka lang, Sister Alma, ang dami mo ng daing. Kaya gusto ko nga ng health card eh. Para ano man mangyari, may health card. Diba? Kasi sobra, nakakaiyak. Nakakaiyak na sakit. Ayun, nadadaing ko to sa Malabanan. Salamat sa Malabanan. Nakikinig sila sa akin. No? Sobrang sakit. Pag tumungtong na ng 12, grabe na yung kamay ko. Sakit. Grabe. Pero salamat sa Diyos kahit anong sakit. Nakakatulog ako. No? Sobrang sakit. Hindi ka makatuon. Kanina, muntik akong madapa. Pagbangon ko. Sobra. Sana naiintindihan tayo na lahat. Pero kailanman, hindi tayo maiintindihan kahit yung pinakamalapit na mahal mo sa buhay. Hindi. Hindi ganun kaintindi. Naiintindihan ka, oo. Pero hindi ganoon na hinahanap mong pag-intindi. Hindi katulad ng Diyos. Pag naiisip mo na, katabi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Lord, kasama kita. Diba? Kaya nga sabi sa 1, ganito. Balik tayo sa 1. Sabi sa 1 ay ganito, si Yahweh ang aking ilaw, ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang katatakutan ko? Kasunod, si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang kasisindakan ko? Diba? Ang ganda po, no? Kaya sa presensya ng Diyos, may katatagan ng loob. Kahit may dinarating. Kahit may masakit. Dahil alam mo yung presensya ng Diyos, nag-uumapaw sa'yo, ang tatag ng kalooban mo. Kaya bakit ako bibitiw sa unang-unang gusto ng Diyos? Na tayo ay magkaroon ng malapit na ugnayan sa Kanya sa panahon ng pananalangin. Kahit tila baga, walang nangyayari. Dahil binabase mo sa pakiramdam, minsan yung pakikipagtagpo natin sa Diyos. Lord, parang wala ka pa. Hindi. Patuloy lang tayo. Usapin. Umusap ka na umusap sa Panginoon. Gawin natin. Doon ako lumalakas. May takot, inaamin. Masakit, inaamin. Pero pag umamin ka sa harapan ng Diyos, grabe. Hindi masasabihin mong masakit, pero natitiis mo. Dahil hindi yan sa galing mo. Dahil hindi yan sa lakas mo. Kundi sa lakas na inilagay ng Diyos sa'yo. Diba? Wala akong katatakutan. Wala akong kasisindakan. Kasi ang tapang ng loob ko, lakas ng loob ko, nagmumula sa presensya ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Hindi natin kailangang lutasin ang lahat ng problema natin. Wala tayong kakayanan lutasin lahat. No? Kaya tayo nagmumukhang matanda kasi pasan-pasan natin lahat. No? Hindi tayo kakitaan na wow, ganda mo. Ano sikreto mo? Kasi pasan-pasan mo lahat eh. Hindi naman kaya. Hindi kayang lutasin. No?
Ang may kaya lang ay ang Panginoon. Ang kailangan lang natin ay ang presensya ng Diyos. Kaya ang una, ang sabi, sa presensya ng Diyos, may katatagan ang loob. Salamat sa Diyos. Hindi ko sinasabi ito, yung mga karanasan ko para kaawaan. Hindi. Para kayo din ay lumakas. Grabe pala. Yung dinaanan ng sister, nakakaramdam pala din ng gano'n. Parang pareho kami. O, di ba? Mapapalakas ka. Ay, bababad ako sa presence ni Lord. Di ba? Mas yung sakit na ito, matatagalan ko. Sakit ka lang. Pero malaki ang akin Diyos. Di ba? Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. No. Kaya ito na yung gusto ko. Iisang hangarin ko. Yung presensya ng Diyos. Yung maraming gantimpala ang Diyos. Di ba? Pag inano mo yung mga spiritual na gantimpala, may mga corona, di ba? Mga gantimpala na yung ng Diyos sa atin. Iba't ibang klase ng gantimpala. Yung binanggit ko kanina, yung kagalakan, kapayapaan, na meron tayo, buhay na may layunin, mga gantimpala ng Diyos yan. Pero ito yung binabanggit ko personally sa inyo, na ang gusto kong pinakamainam na wag wawawala sa akin ay ang presensya ng Diyos. At ako lang din yung tatrabaho nun. Nagtsatsaga. Wag bibitiw. Kahit anong hirap, gumising. Diba? Kahit anong sarap ng tulog, gigising para kumatagpo sa Diyos. Sabi, hindi lang basa, kundi aral ng salita ng Diyos. Iba po ang basa sa aral. No? Pag binasa mo lang, wala pong masama. Wala akong sinasabing masamang magbasa. Pero pag inaral mo yung binasa mo, gumaganda yung pakiramdam mo sa loob. Nadadagdagan ka ng tibay ng pananampalataya. Ikalawa, sabi sa 3. Sa pangatlo, yan, talata 3. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sasalakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Hallelujah. No? Kahit na sabi nga, ano bang pumapalibot sa atin? May siniyarang anak ko. Yung bang pag-aalinlangan ay kawalan ng pananampalataya. No. Huwag ko nang banggitin sa English, Sa palagay niyo pa, yung bang pag-aalilangan, masama po ba yun? Ha? Hindi. Kasi natural ng tao yung nag-aalinlangan. Diba? Pero yung dulot ng alinlangan sa'yo, yun yung nagbibigay ng puwersa sa'yo para manampalataya ka sa Diyos. Naranasan niyo po yun? Naranasan niyo po ba yun? Yung parang ginaganito ka na, binabayo ka ng kaaway na, walang magagawa yan, Diyos mo. Oh, ay, walang darating. Pray ka ng pray, walang darating. Pero hindi, ikaw nagpapatuloy ka pa rin. Basta nananampalataya ko sa Panginoon, may pagluhod ka pa. Di ba? Natural na nakakaramdam ng alinlangan. Pero, nawa ang puwersa o puwersa na dumarating sa atin, lalo tayong nagtitiwala sa Diyos. Kasi alinlangan ka lang. Ang Diyos ko totoo. Di ba? Tayo yung magkakangker. Hindi yung pag nag-alinlangan kayo, pananatilihin mo na. Sabi nga, pag dumaan ka doon, huwag mong tambayan. Tama po ba? Dadaan ka, pero huwag mong tatambayan. Hello? Maliwanag po. Sa akin, dumarating din po yung mga ganon na pag-alinlangan. Pero, yung presensya ng Diyos, nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Wow. Ayan. Pagkalawa, ang presensya ng Diyos, nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Tiwala. No? Tiwala. Ano ba yung tiwala? Pananampalataya. Tiwala. Di tiwala ka, Diyos mo kasama mo. Di ba? Ang sabi doon sa prayer ng 91, di ba? Meron doon sinasabi yung dumaan, maraming mamatay sa palibot mo, di ba?
Kahit, sabi doon sa 7, kahit na mabuwal ang 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000, di ako matatakot. O, di ba? Totoo kaya? Di ako matatakot. Natitiyak kong di ako maaano. Mga kapatid, ang tagal natin pinapanalangin to. Ilang buwan na? Sama-sama natin ipinapanalangin itong 91 na to. Nawa po ay nagkakaroon na ng kaganapan sa atin. Lalong lumalakas yung kumpiyansa mo sa Panginoon, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Lalong tumitibay. Diba? Ganun yung dating ng presensya ng Diyos. Pag nagbabasa ka, nagpe-pray reading ka, yung presence ni Lord, grabe. Huwag mo sabihin, kahit iyan ay nakaupo kang ginawa mo, nakaupo, nakasandal ka sa kama mo, iba ang salita ng Diyos. Huwag mong mamaligitin ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, di ba? Gagawin niya. Pag sinabi ng tao, maghintay ka. Maghintay ka hanggang sa pumuti ang buhok mo. Di ba? Pero ang kumpiyansa, yung presensya ng Diyos, may dating na pagtitiwala, kumpiyansa, di ba? Kahit harapin mo yung anumang klase ng digmaan. Anumang klase ng digmaan yan? Digmaan sa pinansyal. Wala, pasado na yan. O sino pasado na sa pinansyal? Salamat, may isa dito. Alam nyo, yung digmaan sa pinansyal, kayo din may kagagawan. Huwag nyo idadamay ang Diyos na sinusubok kayo. Sinusubok ako ng Diyos. Kagagawan mo yan. Hindi ka marunong mag-adjust. Di ba? No, yung pinag-aralan namin yung kahapon, hindi ka marunong mag-adjust. Kung ano meron ka, doon ka lang. Huwag yung gustuhin mo yung hindi mo pa kaya. Huwag muna. Di ba? Hello? Ano man digmaan? Ano merong digmaan? Digmaan sa pamilya. No? Paborito si ganito, si bunso, paborito si ganyan. Huwag nyo na magpahalatang paborito. Simplihan nyo na lang. Sekretuhin nyo kaya, pwede din naman. Kung sasabihin, biligan kita, ha? Ayan. Para si Ishel, relate doon, ano? Presensya ng Diyos. Ang puso, hindi ka natitinag. Woo! Hindi natitinag. Hindi, pag may dumating na iyak agad. Ang hinahanap, hindi ang presensya ng Diyos. Ang hinahanap yung, saan kaya ako makakauta? Saan kaya ako makakauta? Lord! Hoy, Lord! Do not use the name of the Lord in vain. Pinadamay mo si Lord, kagagawan mo, Lord. Bless mo ako. Darating na yung maniningil. Ginawa mo? Huwag lagi si Lord ang sisi. Di ba? Tingnan nyo, baka kayo naman yung may diferensya. Hello? Naniwala po kayo, minsan na nadadamay si Lord na tayo yung may gawa. Tayo may gawa. Di ba? Hindi dahil sa tapang natin o kumpiyansa natin, kundi alam natin, kasama natin ang Diyos. Ang lapit. Ang lapit ba? Ang lapit. Kasama mo ang Diyos. Sa presensya ng Diyos, nagbibigay ng panatag ng puso. Sino may sakit sa puso? Sino may sakit sa puso? May kulang. Sa presensya ng Diyos, panatag ang puso. Hindi may sakit ang puso. No? Kahit pa yan ay sinaksak, minartelyo, nilagyan pa ng asido. Ang galing nyo sa kanta, no? Ay, sa Panginoon kaya may saulado ba kayong kanta? Mukhang mas babad kayo doon, ha? Dapat sa presensya ng Diyos, ha?
Yan, hindi ko na magdugsungan, nadugsungan nyo pa. So, sa presensya ng Diyos, kahit nasa gitna ng kaguluhan, tiwala ako, ang nangangalaga sa akin ay ang Diyos. Amen? Praise God. Nakadalawa na tayo. Hallelujah. Sa pangatlo, 4, ito na. 4. Ito na yung sobrang ganda. Diba? Sabi ni David, kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hiling. Iisa lamang talaga. Nilagyan pa niya ng salitang talaga. Maraming ganyan mga binata. Talaga, mahal na mahal kita. Mag-ingat kayo dun sa mga kababaihan na dalaga pa. Talaga, mahal na mahal kita. Ingat po kayo sa salitang talaga. Experience to, experience. At ang experience ay best. Ang galing talaga ng teacher Sheila, Diba? Teacher yan. Pero mo, ako nagsusulatan pa lang kami ni Pastor sabi ko lang, I love you yata. Tapos sabi niya, I love you 1,000 times. Jimmy Santos! Grabe, no? Ganun ang mga lalaki. Pag hindi nyo pa asawa. Kaya pala, hindi na niya sinasabi. Kasi, 1,000 times na yung sinabi niya Times mo na yon. Sakop na yon hanggang edad mo na yan. 1,000 times may times 1,000 na times pa. O, diba? Grabe. Hallelujah. So, ba't pa tayo napunta doon? Iisa lamang. Talaga. Iisa lamang talaga yung hangarin. Sabi niya, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mamasdan at doon humingi sa kanya ng patnubay. Kaya ang ikatlo, ito yung sa presensya ng Diyos. Ito yung dakila mong pagnanasa. Diba? Ito na. Ito yung dakilang pagnanasa. Wala nang hihigit pa. Wala nang papantay na pa. O wala nang katulad pa. Ito na yung pinaka. Kung meron pang pinaka, ito na yun. Isang bagay lang ninanasa ko. Ninanais ko. Ang hangarin ko, tumira sa banal mong templo. Alam niyo, sabi sa aklat ng Awit 23, kabutihat pag-ibig mo, di magkukulang. Laging makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako mananahan. Grabe. Sabi ko, Lord, ang sarap talaga. Kaya nga pag may time na ang pananalangin ko talagang kakaiba yung, kasi iba-ibang klase yung panalangin sa umaga Hindi pare-pareho ang dating. Pag nandun na talaga yung presence ni God, parang iniisip ko, wag mo na lalabas si pastor. Wag mo na lalabas si pastor. Diba? Kasi nasa kwarto siya, ako sa kusina. Diba? Sabi ko, wag mo na lalabas si pastor. Kasi ayaw mo na matapos Yung, grabe. Yung, iyak ka ng iyak. Dahil sa presensya ng Diyos. Hindi lang iyak Pag iyak mo, may tawa pa. Grabe. Kaya yung sinasabi ni Hannah dito, tawa tayo sa Panginoon. Iba. Iba yung dating. Nang tumatawa ka sa Espiritu ng Diyos. Sobra. Parang ayaw mo nang bumitiw. Ganun po pag nandun ka na sa presensya ng Diyos. Dito na ako. Dito na ako.
No? Sabi pa niya, no? Habang buhay, nagpakailan. Kaya tumatanda tayo, kahit mga kabataan, huwag yan tayong tumanda kayo. Paano kung di kayo abutin ng pagtanda? Tulad namin. Alam nyo na nasaan yung ganitong klase ng presensya ng Diyos. Yung hindi ka na nag-iingat kung anong ginagawa ng katabi mo. Diba? Hindi mo na pinapakailaman kung anong meron siya. Pag nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Yung hindi ka na distracted pag may narinig kang nag-i-speak in tongues na ayaw mo yung tunog ng speak in tongues. Para pag nasa presensya ka ng Diyos, wala ka nang pakailam. No? Ang gusto mo lalamang, dito na ako, Lord. Dito na. Dapat ganun tayo pag sumasamba. May pagnanasa. May ninanais, may nilalayon. Hindi yung makasamba ka lang, tama na. Nakatupad na ako sa Sabat. Hindi ganun. Ang pagsamba, may nilalayon ka. Ang pinakalayunin nga ay, ang masamba mo ang Diyos. Ang mapaluguran mo ang Diyos. Hindi yung makakita ka ng pintas sa loob ng simbahan. Naman, kailiin na naman. Dapat may pumipigil pag ganun yung tongues. Huwag yung sisilipin yung mga ganung bagay. Hindi natin alam, baka yan mula sa Diyos. Pero tinuturo naman po kung paano i-manage ang speaking tongues. Pero po tayo magsasalita laban doon. Sa presensya ng Diyos, hindi mo matatawaran. Hindi tagumpay, hindi yaman, bagamat kailangan, hindi yung ginhawa, hindi. Ito yung pinakananais ko. Ang presensya ng Diyos, katulad ni David. Ang manahan sa bahay ng Panginoon. Pagpakailanman. Yun yung presensya na sinasabi. Hindi naman baka may literal dito sabi, yan, diyan ka na tumira. Si daddy na lang sa bahay. Hindi naman. Pangklaseng presensya to. No? Hindi mo matatawaran. Yung makapiling mo ang Diyos. Yung sinasabi ni Merna na, payakap ka sa Diyos. Payakap ka sa Diyos. Hindi, di ko alam. Wala naman nagme-makeup dito. Bakit yung iba parang pigil na pigil magpuri? Wala namang iniingatang makeup dito para humulas. Diba? Doon sa iba, mare, may nagme-makeup, nahulas, kaya iningatan nila magpuri, napakasimple lang nila magpuri. Pero dito naman, puro natural beauty, oh. Diba? Lipstick lang, tsaka pulbo. Na. Para walang sagabal pag nagpuri tayo sa Diyos. Minsan takot din lumuhod. Di ko alam bakit natatakot lumuhod. Nahihiyang lumuhod. Sabihin niyo, pag tayo sumasamba dito, ang pagluhod hindi yan sa katabi mo. Ang pagluhod na ginagawa mo sa Diyos. Huwag tayong takot mapintasan. Protektado natin yung ating mga imahen eh. Oh? Pero yung dapat gawin sa Diyos, nalilikdangan. Kaya para kay David, ito yung sentro ng lahat. Na manahan sa bahay ni Yahweh, magpakailanman at mamasdan ang kanyang kagandahan. Oh, sarap. Totoo lang po, sobrang sarap po. Huwag po nating sasayangin ang ating pagsambay na hindi nakatagpo ang Diyos. Huwag kang nahihiya kung ang gusto ng Diyos ay sumigaw ka ng papuri sa Kanya. Sabi nga kahapon, ang Diyos ay patuloy na gumagawa at gagawa pa. Sa taong marunong maghanap sa Kanya, masikap na hinahanap ang Diyos. Masikap. Masikap. Sabihin, may gagawin ka. Hindi pwedeng wala. Pag sinabing masikap o sabihin, makasumpong ka. Di ba? Pag hinihingi mo, di ba sabi? Pag humihingi,
tumatanggap. Pag kumakatok, pinagbubuksan. Pag umahanap, makakasumpong. Napakatalino ninyo sa salita ng Diyos at yun ay magandang bagay. Pagkat ang maraming salita ng Diyos, hindi agad yan bumabagsak. Hindi yan agad nalulupay-pay. Pag nalulupay ka, aminin mo, kulang ka sa salita ng Panginoon. No, ang tunay na sumasamba, hindi lang humihiling, kundi nagnanais makilala ang Diyos ng mas malalim. Huwag yung ang babaw. Mas malalim. Hindi lang Savior, kundi Master o Lord ang pagkakatanggap mo sa Kanya. Tinanggap mo siya, hindi lang tagapagligtas, tuldok, Kristiyano. Kundi tinanggap mo siya bilang Panginoon. Siya na yung nasa buhay mo, disipulo, alagad ni Kristo. Wala nang iyo. No longer, hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung nabubuhay man ako sa katawang lupang ito, nabubuhay ako para sa pananalig kay Kristo. O, diba? O ba yun? O buhay ka pa? Buhay ka pa? Ay, nandun ka lang sumusunod sa gusto mo, pag magaang, pag madali. No? Dapat hindi tayo sa madali, doon sa tama. Amen? Kung tatanungin ka, yan. Magtatanong na ako. Kung tatanungin ka ngayon, ano yung isang bagay na hinahanap mo sa buhay mo? Ikaw lang sasagot niya. No? Ano yung isang bagay na hinahanap mo? Pag hinanap mo na ng masikap ang Diyos at nasumpungan mo siya, yung kasunod na sinasabi kong temporal na gusto nyo, bibigay ng Diyos. Kasi di ba sabi, hindi ko alam kung saan yun, magpakaligaya ka sa Diyos. At yung nasa ng puso mo ay ibibigay niya sa iyo. Di ba? Bilang konklusyon, ako po Sister Alma, na nagbabago na. Bilang konklusyon, di ba? Naisip niyo na po ba ang kaninang tanong ko sa inyo? Ulitin ko, kung tatanungin ka, ano ba ang isang bagay na hinahanap mo sa buhay? Yeah. Konklusyon, ilang pagtatapos, ang kapangyarihan ay hindi nasa ating kalakasan, kundi nasa Kanyang presensya. Hindi natin kailangang matakot dahil sa yung ating liwanag. May kanta po nito itong awit, ano to? Yung kanina, inano natin, di ba? The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? Who shall I fear? Ayan, di ba? Ganun po yung kanta nun. Ang ganda nun, parang si Pavarotti. Ganun po yung kanta nun. Wala tayong kakatakutan, ano? Hindi natin kailangan matakot dahil siya yung liwanag, siya yung lakas, siya yung tagapagligtas natin, siya yung Panginoon natin. Higit sa lahat, ang presensya ng Diyos! Ang kayamanan natin! Woo! Yan ang tunay na yaman! Hindi yung may kotse ka, may magandang bahay ka. Hindi! Ang tunay na yaman, presensya ng Diyos, hindi maagaw sa iyo. At hindi lahat ng tao meron ito. Kaya mapalad tayo. Meron tayong presensya ng Diyos. At kung wala pa, tayo lahat tayo tumayo at hingin natin ang presensya ng Diyos. Huwag natin pakailaman yung katabi natin. Tayo personal na dumulog sa Diyos. Hallelujah. Sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Lord, salamat. Maging isa ang mga naisin namin, O Diyos. Katulad ni Haring David. Na ang nais niya ay isang bagay, O Diyos.
Ang ninanasa niya ay isang bagay lang. Ang manahan sa iyo magpakailanman. O yarabya hande. Iyara sikaro hande hayari. Awitin natin to.